Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Cancer mula March 1 to 15, 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up po ang energy. Walang masama kung paano rin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate. Ayun na. Mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Hulog na ito. Clarify natin itong ano. Ay, dalawa pala tao. Pero, ano kaya ito? So, clarify nga natin itong ano. Ito. Queen of Wands. Ba't siya nandito? So, bakit siya nandito? Sino yan? Hindi pala kita. Chariot yung ano. Chariot. 6 of Wands. 7 of Wands. Seven of Wands. Ano itong gitna? Judgment. Oh. So, inisip ko kung sino yung Queen of Wands. Ano ba yun? Third party ba yan? O ex? O someone na kapamilya? Kaya naglagay ako ng 3 cards. So, sino kaya to? Sumakit ang ulo ko. Probably kadugo. Kadugo o may something sa kanya na may connection. Sabihin natin asawa siya ng kapatid nyo. May connection ha. Pero malapit lang sa inyo o sa kadugo nyo. Itong babaeng to. Ba't siya nandito? May judgment. Ano yun? So, bago tayo tumuloy sa judgment, dito muna, no? Kasi ang dating pupunta itong babaeng to sa bahay ng iba sa inyo. O ewan ko sino pupuntahan niya, pero pupunta siya sa kapamilya niya o someone na related sa kanya, connected siya doon.
So, anong gagawin niya? Wala lang, gusto lang niya bumisita. Gusto lang niya siguro magpapansin, o ewan ko kung anong meron sa kanya, like bagong gamit, bagong ribbon ng buhok, o ewan ko. Pero parang may gusto siyang ipakita na something na bago sa kanya. O trip lang niya. So, paano papasok yung Seven of Wands? Kasi yung Seven of Wands, magmumukha na siyang confidence. Siguro may babrag siya. Basta may someone na pupunta sa iba sa inyo. Babae. Siguro nga, kapamilya o kakonektado nyo. Like, kaibigan ng kamag-anak nyo. Basta may connection eh. Kung di man literal na kadugo may connection. So sabihin nga natin kakilala ng kadugo nyo na naging friend nyo na rin. Basta pupunta siya, may ibebenta siguro, o ibabrag na bagong gamit. Paano tong Judgment. So, yung judgment natin, siya, magmumukha na siyang freedom. So, ibig sabihin, gusto niya magliwaliw. Gusto niya pumunta kung saan niya gusto. So, yan, pupunta nga siya dito sa lugar na may pamilya eh. So, sa kakilala niya may pamilya. O baka kayo to, yung pupuntahan niya na pamilya niyo. Ito. Paano itong Emperor. So, ganun siguro mukhang brag to eh. Pag-brag o pagbebenta ng something. Kasi ito ay power. Mukha na itong power. Of parang authority. Kasi nga may bago siyang something. Nawala yung iba sa inyo. O siguro gusto niya lang i-show off ang kanyang pera. Nagkapera siguro siya. O yung bago niyang pinamili o bago niyang product. Gusto niyang ipakita. So, ganyan. Ganyan dating sa akin. Anyways. Ano tayo dito? Ano pa masasabi nito? So, again, expect natin na may babae na baka pumunta sa inyo. Okay? Para ipakita yung bago niyang binili o bago niyang benta. Bentang product. Yun. Basta may dadalaw sa iba sa inyo.
O kung dito tumama sa inyo, walang babaeng dumalaw sa inyo na nag-aalok ng bago niyang product o something na bago sa kanya. O baka unknowingly, hindi niyo alam na kaya lang pala siya dumalaw eh. Yun nga, para pakita, ni-rebond yung buhok niya, o pakulay siya ng buhok, o bagong gawa yung kuko niya. Kung di man literal na ganun, walang dumalaw sa inyo, eh baka nga sa kakilala niyo to tatama na may babaeng dadalaw sa kanila. Okay? O siguro para sabihin na nagkapera siya. Ganun. Kukwento niya na nagkapera siya. O na-process na yung loan niya, o nagka-pension siya, o ewan ko. Pero doon na kasi papasok tong power. May something na parang gusto niya sabihin na kailangan sa power, o nawala yung iba sa inyo, sabihin natin nagkatrabaho, karoon siya ng bagong trabaho, na-promote, kasi nagmukha na tong authority, ang ganda ng trabaho niya, na nakuha, na-applyan. O baka nga nagkapera. Anyways, punta tayo dito sa susunod. Hindi sila dikit. Usually ganun. Pero tingnan natin kung magdidikit. Sasabihin ko naman kung magdidikit. Pero ano to? Oh. Kapamilya ulit to. Para bang may i-reveal. Parang may importanteng malalaman ng iba sa inyo. Sasabihin natin pag uwi nyo, may kukwento yung someone na malapit sa inyo na sikretong malapit. O may marireveal na lang sa inyo na sabihin natin paglakad nyo sa sofa, nakita nyo nag-uusap yung dalawang kung sino man yan na kamag-anak nyo. Tapos may maririnig kayong information na hindi nyo dapat malaman. Pwedeng ganun. Yung para bang since naglakad nga kayo, hindi nyo inakala na maririnig nyo yung pinagkukwentuhan nila. Kasi ito comfort zone na to. Pwede dito to sa bahay. Anything na komportable, di bahay to. Sa loob ng bahay. Kasi yun nga, may marireveal no? Important revelation. O confession. Well, anyways, pwede rin gossip na malalaman ng iba sa inyo. Tungkol sa someone na malapit sa kanila, kamag-anak, kadugo. O again, confession. Pero more like confession, revelation, gossip. Ito. Itong dalawang to. Doon lang iikot sa kapitbahay, kadugo, kapag-anak, o karelasyon. Na yun nga pag-uusapan nila dito, silang dalawa lang. Parang confidential yung information na pinag-uusapan nila.
Sana maganda yung susunod. Waiting. Ayan. Waiting. Kaya lang, trap. Na-trap dito. Kaya yun. That's waiting. So, para siyang ano eh. Suspicion. Na hindi pa malaman o ma-confirm. Okay? Yung dating dito. Hindi pa niya matrap doon. Kaya naghihintay pa dito. So, wala pang clarity. So, more like doubt, suspicion. Itong mga to. Na naghahanap ng sagot, answer, dun sa doubt, suspicion, clarity. Naghahanap ng clarity. So, ganun. So, for some reason, mapapaisip-isip yung iba sa inyo. Ayun yung sagot dun sa iniisip, wala pa. Ngayon, 2 weeks lang naman to. Okay? Kasi magmumuni-muni kayo dito eh. Ngayon, waiting yung sagot. Di, wala pa nga. Wala pang clarity. Tungkol dito sa overall na suspicion, doubt, suspicion, doubt, confusion, o hinala. Naghihinala dito. So, lagi suspicion naman. O red flag na nabavive. Oh, pwede man naman. Saan maganda tong susunod? Uy, success eh. Maganda. Kasi itong impediment natin ay anything na may kinalaman sa problem. Okay? Problem, conflict, in general. Balakid ba? So, yung mga yan na pinagsasabi ko, don't worry. Kasi itong lahat ng sinabi kong yon, overall negativity, ay mawawala dahil nandito yung success. Okay? So, kung sabihin natin may nag-away, magkakabati pa. Okay? Ilang minuto na ba ito? Isang spread pa, last na to. Bago tayo mag-lead dun sa last deck. Ay, okay. Anyari. Sabi dito, nag-away, magkakabati pa. Sag-away na naman dito. Tingnan natin kung ano yung pag-aawayan dito. Sabagay, ito rin naman yung hope, nag-away, di ba? Pag-asa pa. Pero dito sa case na to, success, ibig sabihin, may solution. Clarify natin to. Bago ako dumating dito. So, tungkol saan? Alisin muna natin to. To. Problemang maaayos. Tungkol saan? Anything problema na maayos. Wish come true to, kaya lang, kailangan mo effort na. Para mo makuha yung wish.
Ito, anything na may kinalaman sa negativity, parang ito lang din. Pero tingnan ba natin, may iba pa yan. Lalaki. Yan. Pag-i-effortan. Wish na magkakatotoo. Pag-i-effortan. Baka sickness. Gagaling siya through effort na araw-araw minom ng gamot. Siguro, yun nga, reconciliation. In general kasi, ending na to, plus to. Ibig sabihin, may renewal. O pag-move on sa anything na nawala. Bankruptcy, nawala ng jowa, nawala ng trabaho. So, kung mag-a-apply, syempre, doon na papasok tong wish na magkakatotoo through effort kung mag-a-apply. Pero again, lalaki yung bida. Sa kwento na to. Ano pa ba to? Sickness, depression. Pag-heal mula sa depression. O anything na may kinalaman sa change na lang siguro. So, sabihin natin pangit yung nangyayari, di may transformation na maaaring mangyari sa buhay nitong lalaki. Kung may effort siyang gagawin, so makukuha niya tong transformation na sinasabi ko kung effort niya. Hindi siya yung blessing na wala kang ginawa, kusa na lang dumating. Hindi siya ganun. Kailangan mo nga ng effort. Anong maisip eh? So, punta na nga tayo sa susunod. Ito, naku, haba na ng video. Ano to? Hope na magkaayos pa. So, probably nag-aaway. Nangyari na yung away. Nag-aaway na. Hope na magkaayos pa. Teka. Medyo confusing dito. So, yun na nga lang, hope na magkaayos pa, nangyari na to. So, ano kaya yun? Magkaayos pa, may guidance, sabi, compass. Hope na magkakaayos pa kasi nag-away sila, di ba? More like tungkol to sa reconnection mula sa nakaaway sa malayong lugar. So, doon to tatama. Nangyayari na to, okay? Sa iba sa inyo o doon sa kakilala nyo. Existing na to habang pinapanood. Nag-away na. Disconnected na sila. Ngayon, parang may umaasa na magkaayos pa sila. Na yun nga, matauhan, somewhat matauhan yung kaaway. At batiin siya, makipag-communicate, mag-initiate ng communication. Someone na unemotional o nasa malayong lugar. So, may naghihintay dito in short ng communication mula sa taong nakaaway niya. Ano yung pinagawayan? Relasyon.
O work. Relasyon o work. O drama. Drama in general. May damon tayo dito eh. O kutob. Intuition. So siguro mayroong accusation na nangyari. So again, relasyon. Sa relasyon to tatama o career? Kaya na sa malayong lugar eh. Career. So probably relasyon na lang. Doon na lang sa relasyon. So LDR sila. More like ang pinagawayan ay kutob o dream. Ayun, may accusation nangyari dito kasi may ano tayo eh, compass na parang nagli-lead. Ito kasi siyempre compass, nililid ka sa tamang direksyon. Nagmula yun sa intuition o panaginip. So like may accusation na nangyari sa pagitan ng relasyon na nasa malayong lugar. So, ganon. Pero sa case na to, nangyayari na nga. May accusation na o confession siguro na nangyari dito na may someone na naghihintay ng reconnection dahil nga gawin sila. Anyways, general advice, kunin ko na lang ay 3 card. Okay, kukunin ko na lang ay 3 card. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. General advice na to sa buong 2 weeks. Healer, you have the power to help and heal others. Practice. The best way to be good at a skill is to practice, practice, practice until you get it right. Listen to your true feelings. Don't let others talk you into doing something that you know is wrong. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.